Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, isang bagay ang tiyak, hindi lamang simpleng teritoryo ang habol ng China. Sa likod ng kanilang agresibong hakbang upang angkinin ang bahaging ito ng karagatan ay nakatago ang mas malalim na motibo na may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, seguridad at geopolitika. Sa bawat paglalagay ng bagong artificial island at sa bawat insidente ng panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino, malinaw na ang interes ng China ay higit pa sa simpleng pag-angkin ng tubigang sakop ng soberanya ng Pilipinas. Una, hindi maaaring ipagwalang bahala ang estratehikong kahalagahan ng West Philippine Sea. Ang rehiyong ito ay isa sa pinakamahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan kung saan tinatayang mahigit 3 trilyong dolyar na halaga ng produkto ang dumaraan taon-taon. Ang sinumang bansang may kontrol sa bahaging ito ng dagat ay may kakayahang impluwensyahan hindi lamang ang rehiyonal kundi pati na rin ang pandaigdigang ekonomiya. Para sa China, isang bansang may lumalawak na kapangyarihang pang-ekonomiya, ang paghawak sa rutang ito ay nangangahulugan ng higit pang kakayahan upang idikta ang takbo ng kalakalan at tiyakin ang dominasyon sa merkado. Kung sakaling mapasailalim sa ganap nilang kontrol ang West Philippine Sea, maaari nilang gamitin ito upang hadlangan ang malayang paggalaw ng mga barkong pangkalakal ng iba pang bansa, lalo na ang mga bansang itinuturing nilang kakompetensya tulad ng Estados Unidos, Japan at India. Bukod sa estratehikong halaga nito sa pandaigdigang ekonomiya, malaki rin ang yamang enerhiya na nakatago sa kailaliman ng West Philippine Sea. Ayon sa mga pagtataya, posibleng mayroong daan-daang milyong bariles ng langis at trilyon-trilyong cubic feet ng natural gas sa ilalim ng dagat na ito. Para sa China, na may lumalaking pangangailangan sa enerhiya dahil sa mabilis nitong industrialisasyon, napakalaking oportunidad ang pagkuha sa yamang ito. Bagamat may sariling reserba ng langis at natural gas ang China, hindi ito sapat upang suportahan ang kanilang lumalaking populasyon at matinding pangangailangan sa enerhiya. Ang pagkakaroon ng eksklusibong karapatan sa mga likas yaman ng West Philippine Sea ay hindi lamang makakatulong sa kanilang self-sufficiency sa enerhiya, kundi magbibigay rin ng malaking kita mula sa paglikha ng monopolyo sa enerhiya sa rehiyon. Isa pang hindi matatawarang yaman ng West Philippine Sea ay ang pangisdaan nito. Ang tubigang ito ay tahanan ng isa sa pinakamayamang marine biodiversity sa buong mundo. Sa harap ng lumalalang suliranin sa seguridad ng pagkain sa China, dulot ng lumiliit na fish stocks sa kanilang sariling karagatan, mahalagang makahanap sila ng bagong mapagkukunan ng pagkain. Sa pag-angkin sa West Philippine Sea, nagkakaroon sila ng akses sa masaganang pangisdaan na maaari nilang samantalahin upang mapanatili ang supply ng pagkain para sa kanilang populasyon. Hindi rin lingid sa kaalaman ng mga eksperto na ang labis na pangingisda ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo ay nagdudulot ng panganib sa likas na yaman ng dagat. Gayunpaman, patuloy nilang tinutulak ang kanilang agenda sa pamamagitan ng pagpapadala ng libo-libong Chinese fishing vessels na madalas ay may kasamang maritime militia upang palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Ngunit higit pa sa ekonomiya at likas na yaman, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit determinado ang China na sakupin ang West Philippine Sea, ang estratehikong gamit nito sa militar. Ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla at pasilidad militar sa rehiyon ay nagpapakita ng mas agresibong pagpapalawak ng teritoryo ng China sa pamamagitan ng paglalagay ng mga runway, missile systems at naval bases sa mga kinontrol nilang isla. Nagkakaroon sila ng mas malawak na kakayahan upang mapanatili ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa ilalim ng ganitong estratehiya, mas napapalapit ang kanilang kapangyarihang militar sa mga bansang itinuturing nilang hadlang sa kanilang ambisyon tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Bukod dito, kung sakaling magkaroon ng armadong tunggalian sa pagitan ng China at Estados Unidos, ang pagkontrol sa West Philippine Sea ay magbibigay sa kanila ng malaking bentahe pagdating sa depensa at estratehikong operasyon sa Asia-Pasipiko.
Sa kabila ng pagiging malinaw ng pandaigdigang desisyon laban sa kanilang pag-angkin, patuloy na ginagamit ng China ang pangkasaysayang argumento upang ipilit ang kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng Nine Dash Line, sinasabi nilang may matibay silang batayan mula sa sinaunang kasaysayan upang ideklara na kanila ang nasabing teritoryo. Subalit noong 2016, mariing itinakwil ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang claim na ito. Idineklara itong walang legal na basehan at kinatigan ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang naturang desisyon at patuloy na kumikilos na parang wala itong epekto. Sa kanilang pananaw, ang batas pandaigdigan ay isang hadlang lamang na maaaring baliwalain kung ito'y hindi pabor sa kanilang interes. Hindi may kakaila na ang West Philippine Sea ay isang napakahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya, enerhiya at seguridad. Ang agresibong kilos ng China sa rehiyon ay hindi lamang isang usapin ng teritoryo, kundi isang pagpapakita ng kanilang mas mataas na ambisyon na maging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ngunit habang patuloy silang gumagamit ng dahas, pananakot at diplomatikong pagmamanipula upang makamit ang kanilang layunin, nananatiling matibay ang paninindigan ng mga bansang apektado, lalo na ang Pilipinas, upang ipaglaban ang kanilang soberanya at tiyakin na ang West Philippine Sea ay hindi basta-basta maaangkin ng iisang bansa lamang. Sa harap ng lumalalang panggigipit ng China sa West Philippine Sea, hindi nananatiling tahimik ang Pilipinas. Bagamat isang maliit na bansa kung ihahambing sa dambuhalang kapangyarihan ng China, ginamit ng Pilipinas ang lahat ng legal, diplomatiko at militar na paraan upang ipagtanggol ang soberanya nito. Sa kabila ng paulit-ulit na pangaagaw, panggigipit at pagmamanipula ng Beijing, hindi hinayaan ng Maynila na basta na lamang maagaw ang bahagi ng kanyang teritoryo. Isa sa pinakamahalagang hakbang na isinagawa ng Pilipinas ay ang paglaban sa korte sa pamamagitan ng diplomatikong pagkilos. Noong 2013, nagsampa ang Pilipinas ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa inaangking teritoryo ng China, batay sa tinatawag nitong Nine Dash Line. Matapang na kinwestiyon ng Pilipinas ang legalidad ng pag-aangkin ng Beijing at ipinaglaban ang kanilang soberanya sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Sa kabila ng matinding pressure mula sa China, nagpatuloy ang Pilipinas sa legal na laban. Pagkalipas ng 3 taon, noong 2016, naglabas ng desisyon ng Arbitral Court na pabor sa Pilipinas. Idineklara ng korte na walang batayan ang historical claim ng China sa halos buong South China Sea at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit sa kabila ng makasaysayang tagumpay na ito, patuloy na binaliwala ng China ang desisyon at nagpatuloy sa kanilang militarisasyon sa rehiyon. Upang mapalakas ang depensa laban sa agresibong kilos ng China, mas pinagtibay ng Pilipinas ang alyansa nito sa iba pang mga bansa, partikular sa Estados Unidos. Bilang isang matagal ng kaalyado, nagsimulang palakasin ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad. Muling pinagtibay ang Mutual Defense Treaty at sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, nagkaroon ng mas malawak na akses ang mga puwersang Amerikano sa ilang base militar ng Pilipinas. Bukod sa Estados Unidos, nakipag-ugnayan din ang Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Japan, Australia at European nations upang magkaroon ng suporta at dagdag na seguridad sa rehiyon. Ang pagpapalakas ng alyansa ay hindi lamang nagbigay ng panibagong bentahe sa Pilipinas, kundi nagsilbi ring babala sa China na hindi ito basta-basta makakakilos ng walang kaakibat na diplomatic consequences. Habang lumalawak ang presensya ng China sa West Philippine Sea, naging mas aktibo rin ang Pilipinas sa pagpapatrolya ng kanyang karagatan. Regular na ipinapadala ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga barko upang tiyakin na walang iligal na aktibidad na isinasagawa sa loob ng teritoryong sakop ng bansa. Sa kabila ng mga ulat ng harassment mula sa Chinese Coast Guard at Maritime Militia, hindi natinag ang mga Pilipinong nagbabantay sa karagatan. Maging ang mga lokal na mangingisda ay hinihikayat na huwag matakot at ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng banta ng China. Ang pagpapatrolya ay isang malinaw na pagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na hindi nito isusuko ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea. Upang pagtibayin pa
ang legal na pundasyon ng bansa sa pag-aangkin sa West Philippine Sea, ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas ang mga batas tulad ng Philippine Maritime Zones Act. Ang batas na ito ay nagtatakda ng malinaw na hangganan ng karagatan ng Pilipinas, alinsunod sa desisyon ng Arbitral Court. Bukod dito, naglatag din ng mga panukala upang tiyakin na protektado ang mga likas na yaman sa loob ng teritoryo ng bansa. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, mas nagiging matibay ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang antas at mas nagkakaroon ng legal na basehan upang kontrahin ang mga iligal na hakbang ng China. Hindi rin nagkulang ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang depensa sa pamamagitan ng pakikilahok sa joint military exercises. Sa bawat taon, patuloy ang pagsasanay militar ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos, Japan at iba pang kaalyadong bansa. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong pagbutihin ang kakayahan ng Pilipinas sa naval defense, intelligence gathering at strategic military response sa mga banta sa rehiyon. Sa kabila ng limitadong kakayahang militar ng Pilipinas kung ihahambing sa China, ang mga pagsasanay na ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa sandatahang lakas ng Pilipinas upang mas epektibong maprotektahan ang teritoryo nito. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatiling matatag ang Pilipinas sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Hindi ito isang laban na madaling mapagtagumpayan, ngunit sa pamamagitan ng diplomatikong hakbang, pagpapatibay ng alyansa, pagpapatrolya, pagsasabatas ng mga batas, at pagpapalakas ng depensa, unti-unting nagiging matibay ang depensa ng bansa laban sa panghihimasok ng China. Hindi kailanman magiging madali ang daang tinatahak ng Pilipinas sa labanang ito, ngunit sa determinasyon ng sambayanang Pilipino at sa suporta ng international community, patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang kanyang soberanya sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tensyon at alitan sa West Philippine Sea, isang hindi maitatangging katotohanan ang nananatili. Ang rehiyong ito ay nagtataglay ng kayamanang maaaring magbago ng kapalaran ng sino mang bansang may kontrol dito. Ang likas na yaman sa ilalim at ibabaw ng karagatang ito ay hindi lamang makapagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya, kundi maaari ring humubog sa pandaigdigang ugnayan ng mga bansa. Dahil dito, hindi katakataka na maraming bansa ang interesado rito, partikular na ang China. Napilit itong inaangkin sa kabila ng pandaigdigang batas na kumikilala sa soberanya ng Pilipinas sa bahaging ito ng dagat. Isa sa mga pinakamalaking yaman na nakatago sa kailaliman ng West Philippine Sea ay ang enerhiya. Ayon sa mga pagtataya, maaaring merong bilyon-bilyong bariles ng langis at trilyon-trilyong cubic feet ng natural gas na matatagpuan sa ilalim ng dagat na ito. Ang reserbang ito ay kayang magbigay ng enerhiya hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa iba pang bansang nangangailangan ng alternatibong pinagkukunan ng langis at gas. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin ang Pilipinas sa imported fuel para sa malaking bahagi ng kanyang pangangailangang enerhiya. Kung tuluyang mapapakinabangan ng bansa ang likas na yaman nito, hindi na nito kakailanganing umasa sa dayuhang supplier ng langis at posibleng bumaba ang presyo ng kuryente at iba pang pangunahing produkto. Higit pa rito, ang enerhiyang ito ay maaaring magbigay ng malaking kita sa gobyerno at magdulot ng matinding pagbabago sa ekonomiya ng bansa na maaaring gamitin upang palakasin ang infrastruktura, edukasyon at iba pang sektor. Ngunit hindi lang sa enerhiya mayaman ang West Philippine Sea. Isa rin ito sa pinakamayamang pangisdaan sa buong mundo. Sa reyong ito matatagpuan ang napakaraming uri ng isda at iba pang lamang dagat na bumubuhay sa milyon-milyong Pilipino. Ang industriya ng pangisdaan sa Pilipinas ay umaasa sa malawakang karagatang ito para sa supply ng pagkain at kabuhayan ng mga mangingisda. Ang masaganang pangisdaan dito ay hindi lamang mahalaga sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa pandaigdigang industriya ng seafood export. Subalit sa patuloy na panggigipit ng China sa teritoryong ito, maraming Pilipinong mangingisda ang nagkakaroon ng limitadong access sa kanilang tradisyonal na pangingisdaan. Kung hindi ito mapapangalagaan, maaaring bumagsak ang industriya at magresulta sa pagtaas ng presyo ng isda at iba pang produktong dagat sa bansa.
Bukod sa yamang tubig, malaki rin ang potensyal ng West Philippine Sea pagdating sa mineral resources. Ayon sa mga pag-aaral, posible itong naglalaman ng napakahalagang mineral tulad ng methane hydrates at iba pang rare earth elements na ginagamit sa teknolohiya. Ang methane hydrates ay maaaring maging isang pangunahing alternatibong pinagkukunan ng enerhiya sa hinaharap, habang ang rare earth elements ay mahalaga sa paggawa ng advanced technology tulad ng semiconductor chips, baterya, at iba pang high-tech na kagamitan. Sa kasalukuyang pandaigdigang merkado, ang ganitong uri ng mineral ay napakahalaga at mataas ang halaga. Kung mapakikinabangan ng Pilipinas ang mga yamang ito, maaari nitong mapalakas ang industriya ng pagmimina at teknolohiya ng bansa na magdudulot ng malaking benepisyo sa ekonomiya. Bukod sa industriya ng enerhiya, pangisdaan at mineral, may isa pang aspeto ng West Philippine Sea na madalas na hindi nabibigyang pansin, ang turismo. Ang mga isla at bahura sa loob ng rehiyon ay may napakagandang tanawin na maaaring maging pangunahing destinasyon para sa turismo. Ang mga puting buhangin, kristal na tubig, at malalagong coral reefs ay maihahalin tulad sa mga sikat na destinasyon tulad ng Palawan, Maldives at Bora Bora. Kung magiging bukas ang lugar para sa turismo, maaaring makalikha ito ng libu-libong trabaho at magdala ng bilyon-bilyong pisong kita sa ekonomiya. Maraming dayuhang turista ang naghahanap ng mga bagong paraiso upang tuklasin, at walang duda na ang West Philippine Sea ay may potensyal na maging isa sa mga nangungunang destinasyon sa Asya. Gayunpaman, ang patuloy na militarisasyon at alitan sa rehiyon ay pumipigil sa ganitong posibilidad, at sa halip na makinabang ang Pilipinas sa likas na ganda nito, nananatili itong isang battlefield ng geopolitika. Higit pa sa economical na halaga, isang kayamanang hindi maaaring baliwalain sa West Philippine Sea ay ang marine biodiversity nito. Ang karagatang ito ay tahanan ng maraming endangered species, coral reefs, at marine life na napakahalaga hindi lamang sa ekolohiya, kundi pati na rin sa agham at medisina. Ang ilang organismo na matatagpuan sa rehiyong ito ay maaaring magresulta sa mga bagong tuklas sa larangan ng medisina, tulad ng mga compound na maaaring gamitin sa paggawa ng gamot laban sa kanser o iba pang sakit. Ngunit sa patuloy na pagwasak ng China sa coral reefs upang makapagtayo ng artificial islands, nasisira ang ecosystem ng rehiyon at unti-unting nawawala ang ilan sa pinakamahalagang likas na kayamanan nito. Ang ganitong pangyayari ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa kapaligiran na makaaapekto sa hinaharap ng pandaigdigang marine biodiversity. Sa kabuuan, ang West Philippine Sea ay isang kayamanang hindi lamang nakasentro sa ekonomiya, kundi pati na rin sa seguridad, teknolohiya at ekolohiya. Ang potensyal nitong yaman ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa Pilipinas at iba pang bansang may karapatan dito. Subalit sa patuloy na agresyon ng China at sa kawalan ng epektibong pagpapatupad ng batas pandaigdigan, hindi pa rin ito ganap na napakikinabangan ng Pilipinas. Sa kabila nito, nananatiling matibay ang paninindigan ng bansa upang ipaglaban ang kanyang soberanya at tiyakin na ang yaman ng West Philippine Sea ay hindi mahuhulog sa maling mga kamay. Sa kabila ng hindi matatawarang halaga ng West Philippine Sea sa ekonomiya, seguridad at ekolohiya, patuloy itong nahaharap sa matitinding hamon na maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa hinaharap. Ang mga hamong ito ay hindi lamang isang usapin ng diplomatikong sagupaan sa pagitan ng mga bansa, kundi isang malalim na sugat na maaaring makaapekto sa kabuhayan, kalikasan, at pandaigdigang batas. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging komplikado ang sitwasyon sa rehiyon, at kung hindi ito maagapan, maaaring humantong ito sa mas malalang krisis na hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo ang kailangang paghandaan. Isa sa pinakamalalaking suliraning dulot ng agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ay ang malawakang ekolohikal na pagkasira.
sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla. Winawasak ng China ang malalawak na bahagi ng coral reefs upang gawing pundasyon ng kanilang mga estrukturang militar. Ang mga coral reefs na ito ay hindi lamang simpleng bahagi ng karagatan kundi nagsisilbing tahanan ng libu-libong uri ng lamang dagat. Kapag tuluyang nasira ang mga ito, magre-resulta ito sa pagkawala ng balanse sa marine ecosystem na maaaring magdulot ng pagbagsak ng populasyon ng mga isda at iba pang yamang dagat. Bukod dito, ang patuloy na labis na pangingisda ng China gamit ang mapanirang paraan tulad ng cyanide fishing at dynamite fishing ay nagpapalala pa sa krisis na ito. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, malaki ang posibilidad na mawalan ng yamang dagat ang West Philippine Sea sa loob ng ilang dekada, na magiging isang trahedya hindi lamang para sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Habang patuloy ang ekolohikal na pagkawasak, kasabay naman nitong lumalala ang tensyon sa rehiyon. Ang China, sa kabila ng pandaigdigang protesta at mariing panawagan na itigil ang militarization, ay patuloy sa pagtatayo ng mga base militar, pagpapadala ng warships, at pagpapalawak ng presensya ng kanilang Coast Guard sa loob ng karagatang malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa bawat galaw ng China upang palakasin ang kanilang kontrol sa West Philippine Sea, mas lumalaki ang posibilidad ng isang armadong komprontasyon sa pagitan nito at ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang presensya ng mga dayuhang puwersa, kabilang na ang Estados Unidos at iba pang kaalyado ng Pilipinas, ay nagpapataas din ng tensyon dahil anumang maling hakbang mula sa alinmang panig ay maaaring magdulot ng isang military standoff o, sa pinakamasamang senaryo, isang digmaan. Ngunit higit sa mga malawakang epekto sa militar at ekolohiya, ang pinakadirektang tinatamaan ng krisis sa West Philippine Sea ay ang mga ordinaryong Pilipinong mangingisda. Sa loob ng maraming dekada, ang West Philippine Sea ay nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng libu-libong Pilipino. Ngunit dahil sa agresibong pang-aagaw ng China, unti-unting nawawalan ng akses ang mga lokal na mangingisda sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Maraming ulat na nagsasaad ng insidente kung saan hinaharang, tinatakot at hinahabol ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong bangka upang pilitin silang lumayo sa sarili nilang karagatan. Bukod sa pisikal na panganib, nagiging mas mahirap para sa mga Pilipino ang kanilang hanap buhay na nagre-resulta sa kawalan ng kita at pagtaas ng presyo ng isda sa lokal na merkado. Sa ganitong kalagayan, hindi lamang ekonomiya ng mga lokal na pamayanan ang apektado kundi pati ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang isyu ng teritoryo, kundi isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Maraming mangingisda ang nakararanas ng harassment, intimidasyon at maging marahas na pakikitungo mula sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard. May mga ulat ng pagbabato ng tubig mula sa malalakas na water cannon, pagwasak ng kanilang kagamitan, at pag-atake sa kanilang mga bangka upang tuluyang mapaalis sila sa teritoryong kanila namang pinangingisdaan sa loob ng maraming henerasyon. Ang ganitong uri ng pagmamalabis ay isang tahasang paglapastangan sa karapatan ng mga ordinaryong mamamayan na maghanap buhay ng hindi natatakot para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng mga reklamong inilalapit ng Pilipinas sa internasyonal na komunidad, patuloy ang China sa kanilang walang habas na pang-aabuso na para bang walang sinasanto ang pandaigdigang batas. Ngunit marahil ang pinakamalaking hamon na dulot ng krisis sa West Philippine Sea ay ang pagbabaliwala ng China sa desisyon ng International Tribunal at ang tuluyang pagpapahina sa bisa ng pandaigdigang batas. Noong 2016, idineklara ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang pag-aangkin ng China sa pamamagitan ng kanilang 9-dash line. Ngunit sa halip na sumunod sa desisyon, tuluyang binaliwala ito ng Beijing at nagpatuloy sa kanilang militarisasyon at agresibong ekspansyon sa rehiyon. Ang ganitong kilos ay isang mapanganib na president sa pandaigdigang kaayusan, sapagkat ipinapakita nito na ang isang malakas na bansa ay maaaring lumabag sa pandaigdigang batas ng walang anumang parusa. Kung magpapatuloy ang ganitong sistema, maaaring lumakas ang loob ng ibang mga bansa upang gawin din ang kanilang nais ng walang pakundangan sa international law, na maaaring magresulta sa mas malawakang kaguluhan at anarkiya sa pandaigdigang arena. Sa harap ng lahat ng hamon at panganib na ito,
nananatiling matibay ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Hindi ito isang laban na madaling mapagtagumpayan, ngunit ito ay isang laban na kailangang ipagpatuloy sa pamamagitan ng matalinong diplomasya, matatag na paninindigan at patuloy na suporta mula sa pandaigdigang komunidad. May pag-asa pa ring mapanatili ang kaayusan sa rehiyon at mapangalagaan ang likas na yaman na nararapat lamang sa mga Pilipino at sa iba pang lehitimong may-ari ng West Philippine Sea. Bagamat mahaba at matarik ang landas patungo sa ganap na tagumpay, ang laban para sa soberanya, kalikasan at karapatang pantao ay hindi kailanman dapat sukuan.